Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. For today's videos, ang gagawin natin ay reaction again. Ang reaction natin bilang isang Pilipino na nagbibigay ng tax, sa gobyerno, which is ginagamit ng gobyerno sa hindi tama. O sino ngayon ang ating pag-uusapan? Walang iba kundi ang sikat na si Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros, sabi ng iba. So, yun na nga. Naalala ko talaga, di ba sinabi ko sa inyo previous video ko kung pinanood nyo, na itong si Senator Risa Hontiveros ay champion talaga, reyna ng mga kasinungalingan, ng mga fake news. O, sabihin na ano, nung ni-research ko nga siya sa Google, sabihan nyo lang, Risa Hontiveros involving in bribery. Ayan, marami ang lalabas. Ha? So dito, may nag-compile ng mga videos about ng mga witnesses na binayaran niya umano, na kinanlong niya umano against sa Duterte administration, at against sa formally, at against sa nung panahon ng COVID yan, at against kay Pastor Kibuloy, VP Sara, at President Duterte na ngayon ay nakakulong sa ICC. So ito sila ang mga pasimuno, sila ang mga nanguna, siya mismo. Ginagamit niya ang kanyang power sa hindi tama. Kasi tama ba naman yun, yung isang tao ay gumagawa ng mabuti tapos gagawan mo ng hindi maganda? Bakit hindi maganda? Kasi yung kanyang mga witnesses ay binabawi yung mga sinasabi after how many months, after how many years. Binabawi at nababaliktad siya. Ang problema dito, ang ating batas sa Pilipinas ay para lang sa mga may kaya, sa mga may power. Kung wala kang power, sorry, kilikili power lang meron ka. So pakinggan natin yung mga testimonies ng kanyang mga witnesses na kasama niya si Trillanes, si Dilima at iba pang mga tauhan niya. So pakinggan natin at kayo na ang bahalang humusga kung ano ang masasabi nyo. So ito yun, medyo mahaba-haba to. Sige nga, try this. Let's start with Bicoy. Niya, sa halagang 500,000, ginamit umano siya ng Liberal Party para siraan ang administrasyon sa nagdaang halalan. Partikular niyang hinuso sina Senador Antonio Trillanes, Risa Hontiveros at ilang pang kaalyado ng oposisyon bilang kanyang mga handler. Lahat yun pawang scripted. Lahat yun pawang kasinungalingan. Kasinungalingan kasi may plano yung kabilang kampo. Yung kabilang kampo magpaputok ng issue para ma-divert yung attention ng tao, papataas ang rating ng administration candidate, samantalang walang pumapasok particularly sa 8 diretso candidate. Makailang beses mo siyang nakipagpulong kay Trillanes at Hontiveros tungkol sa isang Oplan Sodoma o plano para pabagsakin ng administrasyong Duterte. Pero wala naman siyang maipakitang ebidensya na scripted o gawa-gawa lamang niya at ng LTO ang mapanirang video. Maliban na lang sa mga text message niya at chief security umano ni Trillanes kung saan sinusubukan niya makipagkita pero di umano siya piniyagan. Dahil dito, nakonsensya umano si Bicoy at natakot para sa seguridad ng kanyang pamilya kaya sumuko sa mga pulis. Nahabol ni Senator Trillanes bago magtapos ang term niya ngayong June 30, 2019. Dahil kapag napabagsak si Presidente Duterte, ang upo, duly constitutionalized, the Vice President of the Republic of the Philippines, Her Excellency Leni Robredo. And the Vice President will appoint from the Senate or from the House a certain congressman or senator to be the Vice President. And Sunny will be the line to become the Vice President. Humingi din siya ng tawad sa Pangulo at iba pang nadamay sa kanyang scripted na kwento. Lawyers of pharmaceutical filed complaints against Senator Risa Hontiveros and several others with cases of sedition, perjury, and offering of a false witness before the office of the Ombudsman. These after former Pharmaly worker VJ Almira recanted his statements against the firm during a Senate hearing on the government's pandemic procurement. Almira claims Hontiveros bribed him. Bago po nila ako tulungan pa, bigyan ng financial na tulong para sa anak ko na may sakit yan. Yun po muna yung hingin nilang mga kapalit. Bago po nila ako tulungan. Sabi nila gagawa na po kami ng video, then after na po nun, tsaka po nila ako babayaran. Para kasi nawalan po ako ng trabaho. Tapos, ayun po, pagkatapos po ng video, tsaka po ulit nila ako binayaran ng 10,000 na cash. Tapos nung mga ilang linggo po lumipas, may nag-message po kasi sa akin na may mahalap na po sa akin na dalawang nakamotor. Ito po yun. Tapos nung ang ginawa po nila kagad is paparelocate na po nila ako. Isang Alberto Alejo na umano'y malapit sa Liberal Party ang tumawag sa kanya at nagbibigay ng pera kapalit ng pagsunod sa bawat ipinapagawa nila. Sabi nila sa akin, katulad ng inano nila kay Las Cañas, kung nakaupo kami ng Senado, 500,000. Pag nakarating na doon sa ICC, another 500,000. May kredibilidad umano siyang magsalita dahil konektado. So, hala. Kasali pala yon sa ICC. Ala, naku, patay ka Risa. Ngayon, unti-unti nang lumalabas. Kasali pala yung sa ICC. So, si PRRD andun sa ICC nakulong na wala pa talagang kaso at wala pang mga tamang witnesses at mga EJK victims. Patay kayo dyan. Ito na siguro yung tinatawag na bloodbath. Tuloy natin.
sa isang konsehal na may dati umanong ugnayan sa Pangulo. May numero rin siya ni Presidential Assistant Bongo at mga larawang kasama ang Pangulo bilang patunay na malapit siya rito. Ang abogado naman ni Edgar Matubato na si Atty. Jude Sabio ang siyang naghahanda ng kanyang affidavit laban sa Presidente. Umabot ng 15 drafts ang affidavit dahil hindi umanong kontento sa laman si Senator Antonio Trillanes IV at Senator Laila De Lima. Anong December, andun si Senator Trillanes. Tapos nung time na ngayon, andun si Ma'am De Lima. Natatawangan siya nung binasa niya yung affidavit ko. Upang masigurong hindi rin siya babaliktad, may recorded na pag-uusap di umano sa kanya ang kampo ni Senator Trillanes. Subalit ayon kay Arcillas, hindi niya pinirmahan ang affidavit dahil hindi umano niya masikmura ang mga nakasulat na kasinungalingan dito. Lalo na anya at iniuugnay ang Pangulo sa illegal na droga dahil hindi na epektibo ang paninira kaugnay sa extrajudicial killings. Okay. So, tatlo na, si Bicoy, tapos yung sa Parmalee, tapos yung sa para sa ICC sa extrajudicial killings, yung sa drugs. So, nung time na yon, presidente pa yon si Pangulong Duterte. So, ito yung pang-apat. So, anim na ng mga witnesses. Okay. Ako si Jamie Vegas, nasa Wasunggula, presidente ng Pasig City. Kasama ko si BJ Almira sa Pasig Pharmaceutical Corporation bilang warehouse man. Nanonood kami ng FB ng programa ni Senadora Risa Hontiveros tungkol sa tulong medikal. At kami ay nagpadala ng ID, ng mga video para makakomply sa kanilang requirements. At nangyari nga iyon, na-approve nga si BJ at pinadalahan siya ng pera by GCash na 2,500 dalawang beses. At napapanood ko at nakikita ko, nakausap niya by Zoom si Senadora Risa Hontiveros at Jay Begema. Sa utos ni Senadora Sila tatlo talaga, grabe, no? Risa Hontiveros Treleleng. gawing testigo para sirain ang gobyerno at ang kumpanya ng Parmalee Pharmaceutical Corporation ay pinilit na papirmahin sa isang dokumento si BJ para patunayan tumagat siya ng pera. Hanggat hindi gumagawa si BJ ng video at hindi siya pipirma sa dokumento o affidavit ay hindi nila ibigay yung pera. Nagkagulo na nga ang pamilya ni BJ. Nag-away na sila ng kanyang asawa, kanyang pamilya. At natakot na dahil sa pwede siyang kasuhan ng grupo ni Senadora Risa Hontiveros dahil sa tumanggap na siya ng pera. At itong muli ay gusto nga nilang pabagsakin ang gobyerno ni Presidente Rodrigo Duterte at ang Parmalee Pharmaceutical Corporation. Kaya po lumabas si BJ. Nabayaran po siya para sila si Miss Mago at si Parmalee. Another na naman. Kaya po nag-offer ng pera kay BJ. Kasi si Atty. Jamie Emma, abogado po ni Miss Hontiveros. At ang alam ko nagbigay ng mismong pera kay BJ. Yung si ventriloquist. Yung hire ni Miss Bekema. Yung po mismo ko nila. Alam ko po yung So, punta tayo dito sa kay Michael naman. Na sinasaktan ako ni Pastor. Ito kay Sa Michael. aking email, sinabi ko doon na galing ako sa Kingdom at lumabas noong 2021. Bilang araw pagkatapos noon, kinontak ako ng isang staff ni Sen. Lisa na si Fiona upang makipag-meet sa akin through video call. Sa pag-meeting namin kay Attorney J. Becama, Chief of Staff ni Sen. Hontiveros, pinagawa ako ng affidavit tungkol sa mga gawain ko sa loob ng Kingdom, mga transaction at operation na kinasangkutan ko. Ang isinulat ko doon ay pawang mga personal kong experience lamang at wala akong binanggit na pananakit, sexual abuse o human trafficking sa aking salaysay. Matapos kong ibigay yung affidavit, muli kaming nag-meet ni Attorney Becama. Pagkaraan ng 2 araw, binigyan niya ako ng revised affidavit na naglalaman na ng mga karagdagang aligasyon ng pananakit ni Pastor na hindi ko naman naranasan o nakita. Kasama rin dito yung maling pahayag na ako daw ay nasa sa SMNA News kahit hindi totoo dahil ako ay nasa Glory Mountain mula 2019 hanggang 2021. Nandun din yung aligasyon na sa di umano ay nasaksihan ko tungkol sa mga baril na sangkot sina Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi naman totoo dahil wala naman akong nasaksihan na ganong pangyayari. Pinilit din akong idagdag ang pangalan ni Senador Bongo at Senador Bato de la Rosa sa affidavit kapalit ng mas malaking halaga ng pera. Pero hindi ko na sila isinama kasi baka umattend sila sa hearing at magtanong at makorner ako.
Yung pag-appear ko sa Senate ay I-push na lang natin pa. Fast Kung forward. Yun na nga, nalaman ko na kasi kami isang ako po sa ni-recruit nila Antonio Trillanes, nila Father Alejo, no, na maging street witness. With confidence and first-hand knowledge, Davao-based businesswoman now turned vlogger Mina Balido breaks her silence against self-confessed hitman Arturo Las Cañas. Las Cañas is now accusing Vice President Sara Duterte linking the second highest official of the land to a plantukan, an anti-drug campaign during the Duterte administration. However, Balido claims Las Cañas is a fake witness who demanded millions for his new script meant to discredit the Dutertes, including former President Rodrigo Duterte. Talagang humingi siya ng down payment ng 19 million. Noong 2022, no, lumabas na naman to siya, nagdagdag na naman ng statement niya, no? Nagdagdag na naman siya ng mga tao sa statement niya because, binabayaran siya for doing that, no? Balido also alleges that Las Cañas is colluding with former Senator Antonio Trillanes, who is once again speaking out against the Dutertes. Si Trillanes kasi is just a player. Kasi ang nasa likod po niyan na pangbabayad na pagpabagsak at that time na presidente si PRRD is mga taga-US, including itong si Lloyda Luis. No? US ang nasa likod nito. In a statement issued Thursday, Duterte maintained that she had no involvement with the Davao Death Squad and dismissed the hitman's allegations as a fabrication. The Lady Duterte even challenges Las Cañas to file charges in court to substantiate his claims. Alam na natin na ito na naman sila Romualdez, sila Lisa Marcos, no? Ang nasa likod nito. It is because, ang popularity kasi ng mga Duterte, yun yung gusto nilang pabagsakin. Sabi niya, sa halagang 500 Okay, so yun, napakinggan nyo. Ito talagang si Risa Ontiveros, si Trillanes, si Dilema, sila talaga yung gustong magpabagsak sa mga Duterte dahil inggit na inggit sila. So yun lang po, maraming salamat. Bye! sa halagang 500,000. Diyan, sabi na Jax. Oh. Sabi niya, sa halagang 5